Matindi ang babala at pagkondena ni Jesus sa tatlong mga bayan na ito na binabanggit, ang Corazin, Betsaida at Capernaum. Ito'y mga teritoryo ng Hudyo at dito sa palagay ni Jesus siya'y sinugo dahil ito'y teritoryo ng mga Hudyo. Yung mga nawawalang tupa ng Israel ay gusto niyang muling tipunin. At bakit siya'y galit na galit sa mga bayang ito? Una, dahil siya'y nag-ukol ng matagal na panahon upang ituro sa kanila ang pananampalataya base sa turo ni Moises at ng mga propeta at sa kanyang mga makabagong utos at halimbawa. Ikalawa, dito rin siya gumawa ng maraming mga himala sa mga lugar na ito. Pero ano ang kanyang napala? Bagamat meron namang mga taong nanalig at nagkaroon ng conversion, marami din sa kanila ang ipinagkibit balikat lamang ang mabuting balita. Kaya sinasabi niya, sawimpalad kayo, Corazin, Betsaida at Capernaum, sapagkat kung nangyari ang maraming himalang ito dito sa Sidon at sa Tiro, sana ay sila'y kayo'y nagsusuot na ng damit na parang gula-gulanit at naglalagay ng abo bilang tanda ng inyong pagsisisi. Dahil totoo nga naman, ang Tiro at Sidon at saka ang Sodoma ay pugad ng imoralidad sa panahong yaon. Pero nang mangaral doon ang Panginoon at ang propeta, sila'y nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya kung paghahambingin, bagamat itong mga teritoryo ng Sidon at ng Tiro at ng Sodoma ay mga teritoryo ng mga pagano, hindi mga Hudyo, sila pa itong nagbalik loob sa Panginoon. Kaya ang sinasabing sumbat ni Jesus, kung nangyari ang mga himalang ginawa ko at pangangaral dito sa inyo ay sa Sidon, matagal na sana kayong nagsisisi at nagbabalik loob. Pero wala akong napala dito, kaya sawing palad kayo sa paghukom. Higit ang inyong sasapitin na sinapit ng Sodoma, ng Tiro at ng Sidon, lalo na ng Sodoma, mas mahigpit. Pinapalagay lang ni Jesus at sinasabi sa atin ngayon na meron talagang paghuhukom. Magsusulit tayo sa antas ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At sino itong mga taga-Corazin, mga taga-Betsaida at sa Capernaum sa ating panahon? Sila ba ay maaari nating makita sa ating panahon? Siyempre pa, sapagkat ang katwiran ng Panginoon, kung sino ang binigyan ng marami, ay dapat managot ng marami sa Panginoon. Tulad ng marami niyang ginawang himala, mahabang panahong ginugol niya sa mga bayang ito, sila'y mananagot sa kanilang mga tinanggap o hindi tinanggap. At sino ito sa ating panahon? Ito yung mga pribilehyo na mga tao, mga privileged people, pinapag-aral sa mga Catholic school, tumanggap ng paghubog sa pananampalataya, and yet, nang sila ay nasa mundo na, sila'y naging instrumento ng pagnanakaw, pang-aapi, pagsasamantala, bagamat sila'y maraming paghubog Kristiyano na tinanggap sa simbahan at sa kanilang mga magulang. Kaya yung unang mga palatandaan nito ay may iba't ibang mga degree. Ang unang degree ay mga Kristiyanong nahubog sa simbahang Katoliko, pero hindi man lang mga nagsisimba. Kayong mga magulang na nandirito ngayon,
Siguro may mga anak kayong ganyan. Saan kayo nagkamali? Parang pinadala nyo sa magandang formation, magandang eskwelahan, and yet pakatapos ni hindi na sumisilip ng simbahan. Ikalawa, nakukompromise na ang kanilang mga moralidad dahil sa pang-aakit ng mundo hanggang sila'y ma-confuse, mawala ng pananampalataya at baliwalain ang mga turo at aral ni Kristo. Maraming ganyang mga tao ngayon, hindi lamang sa ating lipunan. Ganyan ang nangyari sa Europa. Dati-rati maalab ang kanilang pagkakristyano, pero marami sa kanila ngayon tinatawag na agnostic. Walang Diyos na kinikilala dahil nga kahit sila'y nahubog sa pananampalataya, binaliwala nila. At anong sinasabi ng Panginoon? Kung ganyan kayo, higit pa sa sinapit ng Sodoma ang inyong matatanggap sa paghuhukom. Ibig sabihin, mananagot tayo sapagkat kung tayo tumanggap ng marami, marami ring inaasahan sa atin. Bakit naging pariwara ang iyong buhay, naging mapagsamantala ka, pumapatay ka ng tao at kung ano-ano mga krimen ang ginagawa mong pandaraya sa bayan, samantalang ikaw na itong hinubog ng iyong mga magulang, nag-aral sa magandang eskwelahan, lahat ibinigay sa iyo, and yet naging ganyan ka. At tayong lahat ay mananagot, hindi lamang sa taong bayan, kundi higit sa lahat sa Diyos na nagbigay sa atin ng kapangyarihan, dunong at karunungan. Kaya ito ang pabala sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Kasi baka tayo'y nagko-compromise na rin sa ating moralidad. Sinasabi natin yan naman ang kalakaran. So sige, sama na lang tayo sa agos ng mundo. Sapagkat kapag sasalunga tayo, sigurado malalagay tayo sa peligro. Maraming tao na ganyan na ngayon ang katwiran. Gusto na lamang manahimik, ayaw manindigan para kay Kristo at sa kanyang kalooban.